Okay, magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Ito muli si Dr. Amalia Bongko na bumabati sa inyo na magandang araw sa ating lahat. So, ang aking topic ngayon na ating katalakayin ay ang pertussis. So, lamang ko po na may outbreak dyan sa Pilipinas, kaya tatalakayin ko po ang pertussis. Actually po, sa bakuna na tinatawag namin DPT, cover yung pertussis, yan, diphtheria, pertussis po, ang tetanus. Yan ang mga binibigay na bakuna sa mga batang edad as early as 2 months old. Okay? Yeah, dahil sa may outbreak dyan sa ating Pilipinas na maiiwasan po, akin na po tatalakayin ng ating topic. So, ito na po ang ating topic na pertussis, sa Tagalog, tuspirina. Okay, ano po ba ang tuspirina? Ang tuspirina is defined as a whooping cough, which is a highly contagious bacterial infection. Okay? At ang bacteria na tawag namin ay ang Bordetella pertussis. So, itong cough nito will last 10 or more weeks. Okay? Sometimes they call this the 100-day cough. Kaya ang tagal po ng ubo. Okay? Bago umalis sa ating katawan. Okay, sa susunod slide ito, pinapakita po yung picture na yung nanay po, yun ang hawak-hawak yung anak niya habang ang bata po ay sinasangsang ng ubo. Tinatawag namin ng whooping cough. Okay, pasusunod na slide ay pakinggan natin ang gano'n ba ang sounds ng whooping cough. Okay, so sabi rin dito, it's really a highly contagious respiratory disease. So, ating baga o talaga ang inatake niyan. Okay, and whooping cough, sabi ay prevent naman, maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Okay? Ito ay dangerous, so ay nakakapeligro talaga sa mga sanggol at siyempre yung may mga edad na rin na matatanda. Okay? Kasi mahina ang kanilang resistensya. Kaya ibig sabihin kahit na matanda na apektuhan nito, lalo na kung di kayo na-update sa inyong bakuna. Okay? So, sa slide ito, sinasabi na ang pertussis sa adults, 7% of the cough illness per year, okay? At saka nga po, although milder sila pag naapektuhan ng mga adults kumpara sa mga bata, but sabi po, ang mga adult po, minsan sila ho ang carrier. Sila nagbibigay ng infection sa bata kasi hindi nila alam na meron na silang tuspirina, ayan, hahawakan pa nila yung bata, ayun, na-expose. Kaya mas mainam talaga po talaga kung may bakuna ang mga sanggol. At kayo na rin mga matatanda, kung kailangan dapat din ma-update sa bakuna ninyo. So, paano ba natin makukuha itong tuspirina? How it is spread? Sabi dito, whooping cough is spread by breathing in air droplets which contain viruses. Okay? So, yung infected na tao na pag umubo, ayan, nalanghap natin po yung kanilang virus na na-spread sa air. Ayan, infected person coughs, pag umubo. Or sneezes, kahit humatching or magsalita. Yan, malanghap natin po ang germs. Ayan, magkakaroon na tayo ng tuspirina. Parang halos the same po doon sa na sinabi natin sa diphtheria. Okay? Ito rin po naman yung sharing, breathing space with infected individuals. So, dapat 6 feet talaga ang distansya. Okay? Para hindi nyo malanghap. You're sharing daw ang breathing space. Okay? Siyempre, lagi kayo maghuhugas din ng kamay kasi minsan yung air droplets, pag bumagsak sa isang na material and then nahawakan nyo and then pupurasin nyo sa ilong nyo, ayun na rin po yun. Okay? So, sino ba ang mga taong maapektuhan nito? So, sa slide ito sinasabi, pertussis, who is at risk. Okay? Pwede po mga buntis, pregnant women, siyempre mga sanggol, babies, siyempre din po yung may contacts na nag-aalaga dito sa may sakit, sila po at risk, close contact tawagin namin, yung may mahinang panlaban sa katawan, weakened immune system, yan usually yung mga nagki-chemotherapy, may long chronic diseases, kaya mahinang kanilang panlaban, tapos nga yung waning immunity, napapawala na po yung kanilang antibodies, nagkaroon po sila ng sakit, pero pawala na rin yung epekto ng antibodies sa katawan, kaya na-expose din sila. Hindi po kasi permanenteng magkaroon tayo ng antibodies o immunity pag tayo nagkaroon ng tuspirina. Okay? Kaya maapektahan ulit tayo. So, and then the last one, syempre, ang matatanda. Okay? Kaya ingat-ingat, kaya dapat i-update po ang inyong bakuna. Okay? Okay, sa gilid ng slide po nito, sinasabi po din about half of all the babies younger than 1 year old
who get whooping cough are hospitalized. Okay? Usually talaga, pag ang sanggol, nalaman may tuspirina, at yung nga, symptoms, lagi may nahirapan huminga agad sila, kaya nakukonfine sila. Okay? Talagang kailangan i-confine dahil hirap-hirap sila sa paghinga. Okay? Ano ho ba ang signs and symptoms? Ano ba nararamdaman ng isang tao na may tuspirina? So, sinasabi namin paroxysmal cough. Yung paroxysmal cough ay yung po talagang sobra grabing pag-ubo. Talagang sunod-sunod na halos ikaw ay mamula na at nangingitim, dahil nga nawala ng oxygen sa katawan. Tapos nga po, talagang hanggang sa ikaw ay magsuka-suka. Okay? At minsan nga, nawawalan pa ng malay dahil sa sobra severe ng pag-uubo. Minsan natawag namin inspiratory whoop. Mamaya, papaparinggan na natin yan. Then, hard to breathe. Kaya nga yung syncope, nakakawala ng malay, dahil nga sa sobra ubo, bumabagsak na, mawala ng malay. Yung pati yung sobra pag-ubo, minsan talaga yung ating ribs, napapracture. Yun, nababali. So, sobrang pag-ubo. Ayan nga, sinasabi ko sa inyo yung pagsusuka and coughing fits, yung atake sa pag-ubo. And permanent brain injury. Yung permanent brain injury, syempre, ay epektuhan ng ating utak pag wala ng oxygen. Okay? Kaya number 1 yan, nagkakaroon tayong permanent brain injury. Natawag pa kami encephalopathy sa mga komplikasyon yan. Mamaya may mention ko yan. So, ano pa yung incubation period nito? Yung incubation period, yung time na na-expose kayo hanggang sa magkaroon kayo ng symptoms, usually 6 to 20 days. Okay? 6 to 20 days so bago mag-manifest ang inyong sakit. Okay? And some other rare condition nga, pero matagal, 42 days bago kayo na-expose. Okay? So, this is a slide na to. Paparinig ko sa inyo ano ba ang whooping cough sounds. Okay? So, ito na po. Pakinggan nyo mabuti kung ano yung whooping cough sounds. Yan, ang whooping cough sounds. Narinig nyo ba? Oh. Yan po ang whooping sounds cough. Okay? Ang tinatawag nating tuspirina. Na talaga po severe and extremely dangerous sa mga bata. Okay? Ayan po, hirap na hirap silang umubo. So, yun po ang whooping cough sa bata. Pakinggan naman natin ito sa matatanda. Okay? Ano ang diferensya ng whooping cough sa matanda naman po? Ay, sa bibing ito, papakita ko yung ubo ng matanda. Okay, ito po. Ayan, inuubo. Sinasangsang siya ng kanyang whooping cough. Ayan po. Nasa ICU na siya. Oh. Hirap na hirap huminga at umubo. Ayan, time out pa siya dyan. Maya-maya, makita niyo po. Hirap na hirap siya. Oh. Ayun. Pumelo. Teka daw muna. Okay, no? Alright, dito po na sa susunod slide, ipapakita sa inyo yung 3 stages of pertussis. Okay, mayroon kaming first stage, second stage, and third stage. Yung first stage na tawag namin ay catarrhal stage. So, dito, early symptoms nga na it may occur 1 to 2 weeks. O ano-ano ba yon? So, mayroon siyang runny nose, nga nagsisipon-sipon, light fever, light lang po, mild, hindi na nakataasan ng lagnat nila. Tapos, may occasional cough na. So, it will take from 2 weeks, okay? From 1 to 2 weeks, yun po yung tatawag namin catarrhal stage. Then, after 2 weeks, syempre, yun na po yung paroxysmal stage. Diyan po yung symptoms na natawag natin whooping cough. Yung cough fits, okay? Yung talagang yung paroxysmal cough na inuubo na talagang sobrang tinding ubong atake. Okay, yan po yung paroxysmal stage na naglalas na from 1 to 6 weeks. Within 6 weeks, isang buwan kalahati, sa mga 2 months, ubo pa rin sila. Okay? And then the last stage na natawag natin ay convalescence, then yung pagaling na po. Okay, dito naman nakalagay ay recovery stage na last about 2 weeks or minsan po inaabot ng buwan talaga matagal, 2 to 3 weeks. Okay? Pero yung mga susceptible nga po mga buwan-buwan pa bago mawala yung ubo. Wala na nga po yung kanilang infection sa katawan, kaya lang yung ubo nandoon pa rin. Yung po si Bordetella pertussis na wala na po. Pero kasi nga damage yung kanilang lungs, so it take time ma-repair o bumalik yung mga ciliary epithelial cells natin kasi po yun ang dinadamage ng mikrobyo. Na sinisira.
Okay, sinisira. Kaya it will take time for them to recover. Kaya ubo. Matagal po maghilom yun. Kaya matagal bago mawala yung pag-uubo. Pero hindi na sila infectious. Hindi sila nakakahawa. Okay? Yan po yung ating stages. Diagnosis na po tayo. So, paano ba nadadiagnose to? Yung increase of pertussis antibodies. Okay, yung matatawag namin serology. Pero very rare na po yan na gawin kasi usually ang tagal bago makuha po ng antibodies. Kaya kailangan yung mabilisan na paano ma-detect yan. Usually high index of suspicion ng mga doktor. Okay, yung gano'ng kataga ba yung cup na yan. Okay, tapos ngayon CBC, blood counts, cultures, matagal yun din resulta, tapos papa-x-ray. So, ang WHO at saka po CDC, ang nire-recommenda po nila yung PCR, which is very convenient kasi ang PCR oras lang po makukuha na resulta. Okay, may mga criteria sila, no? Papakita ko lang po yung slide, pero hindi na tayo masyadong mag-delve masyadong doon. Okay, binensyo ko lang sa inyo yung PCR. Alright, dito naman po tayo sa komplikasyon. No, mga komplikasyon po ay otitis media, medical equipment, yung respiratory complication kasi nga po ang tinitira ng mikrobyo yung ating baga. So magkakaroon tayo pneumonia, yan sa mga surgery sa mga bata, atelectasis, medical board term yan na collapse ng baga po, bronchiectasis, yan ang mamaga po yung alveolar natin, emphysema, yan po lahat po. Tapos naman neurological, yung sa brain damage, kasi nga pa ubo tayo, minsan nagkakaroon ng intracranial hemorrhage, pumuputok, seizure, dahil po wala ng oxygen sa utak, kaya paralysis, hemiplegia, paralysis, paghihina ng mga legs natin yan. And then encephalopathy or encephalitis, nagkakaroon na po ng infection sa utak, dahil nga doon sa cerebral anoxia, wala na pong oxygen, usually po ang infection, yung mga germs ay inaatake ang ating utak. Sa treatment na tayo, treating infant pertussis, sabi, don't wait, huwag kayong maghintay, no? Ito yung gamutin. Lalo na yung mga bata, less than 1 year of age, or yung suspected ng pertussis, kailangan po talagang gagamutin yan. Dalhin agad sa doktor para malapatan ang sakit. Kasi pag maaga-aga nagamot mo ang pertussis, magiging mild lang po ang simptomas. Kaya hindi na mahihirapan, hindi na magpapagnas dun sa mga sobrang komplikasyon. Kaya high suspected patient po talaga kailangan malapatan ng gamot. Pati rin po yung may mga contact. Yun na yung mga tao nagkaroon ng physical contact sa kanila. Okay? Ano bang gamot ang maganda sa pertussis? Yung mga pinatawag ng macrolides, katulad ng erythromycin, clarithromycin, azithromycin. Yan po ang binibigay sa mga batang edad 1 month of age and older. Doon naman po 2 months and above, ayan na po ang ating another alternative po yung trimethoprim sulfametazole. Yan ang trade name po namin na Bactrim. Okay? Ito pinapakita ko sa inyo antibiotics or treatment or prophylaxis. Hindi ko na po masyadong isa-isayin yan dahil sa mga doktor na po yan. Okay? Pinakita ko lang po sa inyo yung macrolides. Okay? Azithromycin, clarithromycin, erythromycin, tapos yung trimethoprim. Okay? Yan usually common sa atin na tawagin nila ay Bactrim. Okay? So, nasa prevention na po tayo. Paano ba na-prevent ang whooping cough? Sabi dito, whooping cough, pertussis, vaccination is the very important. Okay? So, lalo na sa mga buntis, pregnant women, riding protection, greater than 90%. To the newborn child. Kaya yung baby protektado na. Kaya ang nanay dapat po nagpapabakuna rin. Usually ginagawa yun sa 3rd trimester. Yun yung huling 3 buwan sa pagbubuntis sila. Binibigyan na po ng bakuna yan para sa gano'n yung sanggol pag nilabas, even though wala pang 2 months, protektado na siya. Kasi po ang bakunahan sa bata nagsisimula sa 2 months as early as 2 months. Pero kung ang nanay nabakunahan na, buntis pa lang, ayun, may protection na rin po ang baby. Tapos nga po yan, cover your nose, and then, yung mouth nyo, pag naubo naman po kayo, laging maghuhugas ng kamay. Kasi nga, sabi ko sa inyo, air droplets. Minsan, pag bumagsak yung droplets na yun sa isang lamesa, and then, napahawa kayo, o sa pintuan, may sakit, nawakan nyo yung germ, and then, nagkamot kayo sa inyong ilong or whatever, nalangkat nyo na rin po yung germs, okay? And then, lastly, kung halimbawa naman po, nagkaroon na kayo ng sintomas, huwag naman kayo papasok na sa school.
kung magtatrabaho. Kasi carrier na kayo, kawawa naman po. Magkakaroon ng tinatawag natin na outbreak, you know. Pero sana man po huwag dumami yung outbreak na yan. Kaya, and lastly po, kailangan talaga yung mag-ingat, ano? And then, magpa-doktor. Pa-doktor sa ganang malapatan agad na antibiotics. At yung mga na-expose, bibigyan din po ng antibiotics yan. Okay? And then, kung sakali nga po, yung sa mga sanggol, naku po, kailangan po dali niya, lalo nahirapan na talagang huminga. Minsan no, tumitigil ang paghinga nila. Ay, tapos nangingitim-ngitim na yung labi. Oh. Sugod na po yan sa ospital. Hindi na po yan na kailangan obserbahan pa. Okay? So, dito po nagtatapos ang ating topic na tuspirina. Sana po meron kayo na kuwang kaalaman para makaiwas dito. Mag-iingat lang po kayo kasi nga yung tuspirina ay hindi lang po baliwalang sakit yan. Nape-prevent naman po. Oh, kung mapapakuna lang po kayo, dali ang mga bata sa health center. Lagi naman sinasabi ng ating gobyerno, libre naman po magpabakuna. Dadali nyo lang yung anak nyo sa health center, okay? Okay. Huwag kayo masyadong matatakot sa mga side effect ng bakuna. Mas malakas po talaga na prevent po nila ang pagkakaroon ng tuspirina. Although minsan magkaroon man sila ng tuspirina, mild na lang, okay? Kaya mas mainam na rin po yung mabakunahan. Kaya ito po si Dr. Amalia Bongko nagpapaalam na ulo sa inyo. Sana po may nakuha kayong aral para ganun ay makaiwas po sa gastusin. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mahirap ma-hospital, no? Lalo na ngayon, lahat mataas na talaga ng kamatayan ngayon, nagsisisihan. Paano ba na yung sa sibuyas na yan? Hindi naman po malaman kung sino at paano nagkaroon ng ganyan. Ngayon naman yung bentahan ng bigas, ng NFA, ay nako, kawawa lang po tayo, mamamayan. Okay. Tayo na kailangan mag-ingat-ingat sa ating magkasakit, okay? Maraming salamat po. Sa susunod na topic ng aning ko po ay ang measles, tigdas. Dito po sa Amerika, may outbreak kaming tigdas. Alam ko sa Pilipinas, meron na rin pong tigdas. Common na po sa atin ng tigdas, pero dapat yan, wala na yan tigdas na yan kung nagpapabakuna lang ang mga tao. Okay, mga mananay, dinadala sa health center. Okay, alright po, maraming salamat. At sana po inyo i-share ang aking video. May madulot ng kaalaman ng ibang tao. At huwag kalimutan po mag-subscribe. Libre naman po. Okay, maraming salamat po sa inyo at God bless.